Hi everyone! This is Rai and welcome to Turn in 25. And today may special guest tayong kasama, which is si Sir Jeff Otanes, ang kilala pong Goku ng Pinas at ang nagboses kay Doraemon at marami pang animated characters na naging bahagi ng childhood natin. So, Sir, before tayo mag-start sa podcast natin, magpakilala ka muna. Hi, ako si Jefferson Otanes. You can call me Sir Jeff. Yan. Kasi nalaman ko lang din yung mga nangyayari ngayon sa inyo. So, ito more on siguro heart to heart tayo ngayon. Puwede po ba naming malaman kung gaano na po kayo katagal sa industry natin? Well, I've started 1997. So basically 28 years na ako sa Oh. industry and counting. Oh, Wow! active pa rin naman ako hanggang ngayon. Eto, ayan, pupunta na po tayo sa pinakasimula ng career niyo. So, paano po kayo nag-start? Well, nag-start ako, actually nag-audition ako sa radyo-radyo. Mm, Then I was discovered by Tito Joey Galvez, opo. 'no? Oo, kasi nung one time, wala kaming professor that time. Then pumunta ako sa ABS-CBN to audition for Radyo Radyo. Actually, wala Mhm. akong idea kung ano yung Radyo Radyo na yun. Tapos nung malapit na ako sa tower, nakita ko may mga kasabayan ako na naka-costume, ganyan. Opo. Tapos sabi ko, "Uy, ano ba 'tong papasukan ko? Hindi ko naman alam 'to." Kasi ate ko lang yung nag-push sa akin Mm. talaga nun, na mag-audition ako. Tapos, yun pala contest pala siya. So, dalawa yun. So, singing contest tsaka radio drama contest. Mhm. So, dun ako sa radio drama. Oo nga. Oo. So, nung nag-audition ako, first audition ko, yung binigyan kami ng script. Tapos, binigyan ako ng role na tatay. Then, syempre, na-justify ko naman yung pagiging Opo. tatay. So, nakapasa ako sa first audition. Tapos, yung second audition, pinabalik ako. Then yun na yung, impromptu, yung Mhm. nag-iba-iba ako ng boses. Then natuwa Oh. sa'kin yung audition master nun. So ang tawag nga sa'kin Mister Langit, Ay, ganyan. talaga, Oo, sir? Mister Langit kasi yun yung tumatak sa kanya, eh. Hmm. Kasi nagagaya ko yung boss ni Mister Ray Langit that time. Ta's nung nakapasa ako sa second audition, then ayun na, nung kinagabihan, pina-audition naman ako for, a Mexican novela. Oh. Oo, gano'n sa Puwede po bang malaman 'yan, kasi sir? dati Cassandra yun, eh, yun yung title nun. Then ang siste kasi nung dati, dalawang grupo yung pagbibigyan nung project na yun. So, pagandahan, Oh. oo, gano'n. So, nung time na yun, dun ako sa grupo ni Tito Joey. Then, pinag-observe niya muna ako kung paano ginagawa yung dubbing kasi wala naman talaga akong idea. Mhm. And I was a fan din before Ah, talaga, ng sir? mga dub. Talagang Oo, may pinagmulan talaga oo, yung ano meron niyo, meron eh. naman talaga. Talagang ako nun, fan yun. Tapos ayun, merong nakasalang that time, tapos pinanood ko siya. Merong, TV monitor sa loob ng booth, Mhm. tapos meron text booth, ganyan. Tapos meron siyang binabasang script, tapos naka-headphones. So sabi niya sa'kin, Tito Joey Galvez, "'Pag, may narinig kang, audio, sabayan mo yun." So gano'n pala Opo. ginagawa. Tapos 'pag huminto yung character, Hinto hihinto ko ka rin. rin. Oo, gano'n. So yun, well, unfortunately, hindi nakapasa yung grupo namin. So nabigay Oo. sa iba yung Yung project. okey. Pero, may kapalit naman yun. Yun yung first anime ko. That was Tico and Friends. Oh, kayo pala Oo, yun, sir? ako yung si Captain Scott, at saka yung Kumikinang na Balyena. Ah, talaga? And yes, and the rest is history na. Mm. Ayun. Ayun, sa mga guest po natin ngayon baka, sa katagalan na rin kasi ni sir sa industriya, naririnig niyo na 'yan, yung boses Mhm. ni sir. Mhm. Napakarami ng mga nabosesan niyo, sir. So, baka puwede niyo naman pong i-share, sino po yung memorable niyo talaga? At Well, paano niyo siya nagawan ng ang boses? pinaka-memorable ko was siyempre yung all-time favorite ko si Goku. Oo, Hmm. childhood hero ko 'yan, eh. Kasi si Goku, nung elementary ako actually, pinapanood pa namin barkada ko niyan kasi, niyaya niya ako sa bahay nila. Tapos Mhm. 'di nanood kami ng Dragon Ball. Movie pala 'yun, akala ko series. Tapos wala pang subs, wala pang Ah, subs. talagang sir? Oo, as in talagang Nakaka-challenge naman yung oo, gano'n, kasi Betamax 'yun, original ako. Betamax. Betamax pa. Tapos ayun, 'di tuwang-tuwa ako dun sa yung powers niya, ganyan. Hmm. Kasi ang kalaban niya nun mga Android, Mhm. parang Android 13, 14, and 15. Tapos hanggang sa
eto na, nung, one time dabber na ako nun, eh. Yung friend ko si, Bernie Malihana, Opo. who also voiced for Doraemon, second Doraemon siya, si Oh. Bernie. So niyaya niya ako dun sa Picasso, sabi niya, "Bro, baka gusto mo mag-audition for Goku, Dragon Ball." Uy, sabi ko, "Uy, saan 'yan?" "Sa Picasso." 'Di sabi ko, "Sige, puntahan ko." Mhm. Nung pinuntahan ko na, yun na. Kasi, kaya mawawala si Nesty nun, si Sir Nesty, kasi pupunta siya ng Amerika. So, kailangang maghanap ng kaboses, Opo. gano'n. So, nung, pina-audition siya sa'kin, so tuwang-tuwa yung mga tech, eh. So, ano yun, patapos na yung Frieza saga that time. Opo. Tapos pinarinig sa'kin yung linya, "Sige sir, gayahin ko nga po." Tapos, okey. So, ito yung hindi ko malilimutan linya niya, yung, "Tinatapos ko ng laban nating ito, Frieza, dahil alam ko na nailabas mo na ang lahat ng iyong kakayahan." Gano'n. Talaga, oh So, my tuwang-tuwa yung gosh. mga tech no'n, tuwang-tuwa yung mga tech, "Uy, talagang parang si Nesty yung naririnig namin, sabi Mhm. gano'n. Tapos, "Sige nga ano, Kamehame Wave nga." "Sige sir, pakinggan ko nga yung Kamehame Wave." Tapos gano'n din ako, Kamehame Wave! Tapos Oh, yun na, grabe, as talagang ano in, niyo sir, natunohan niyo agad oo, kumbaga. Ang yes, bilis niyo maka-pick oo. up. So, nakapasa ako that time. Oo. Wow! So, yung official ko na dubbing nun was August 1, 2000. August Oo, 1. oo. So, ako na yung nag-go-go ko that time. Sir kakalipas lang ng August 1, so Oo, ang tagal na. kaya nga sabi ko nga, yun na yung dineclare ko na Goku ng Pinas Day. Oo, kasi Mm. 25 years na akong nagda-dub for Goku. Oh, Oh, 'di as ba? in talagang naging ano kayo, premier para Oh, kay parang Goku. icon na. Icon na Yes, po talaga kayo. Sa yes. tagal na, eh. Mhm. Akalain niyo yun like silver, Yes, gano'n 'di yes. ba, Oh, taray. 'di ba? Para naman po sa ating next na question, kasi siyempre ako na-align din ako sa industriya na 'to, nagsisimula lang ako even though may experience na rin ako ng 2 years. At yung utak ko ngayon talagang uhaw na uhaw sa kaalaman papunta sa dubbing at siyempre sa kagalingan niyo sa pagda-dub. Mhm. So ito, ano po yung unang bagay na sana nalaman niyo po kaagad bago po kayo pumasok sa dubbing or sa voice acting industry? Unang bagay? Mhm. Well, kasi nung time ko naman ano, eh, it's more on exploration. So, in-explore ko lang naman kung anong talent na meron ako. So, siguro basta, ano, eh, ang gusto ko lang talaga nun is yung mag-voice. Actually, hindi ko nga inakala na mapapasok ako sa dubbing industry. Ay talaga sir? Oo, hindi ko talaga inakala. Kasi ang nag-push lang talaga sa'kin ate ko na kumuha ako ng mass comm, tapos mag-audition, ganyan. Mhm. Hanggang sa na-discover ako. So, wala talaga, eh. Wala talaga at all. Pero siyempre sa katagalan, marami kang gustong gawin, 'di Mhm. ba? Lalo Opo. na yung kahit naman yung pagsusulat ng script nung ano na ako, nung, parang, time ko na parang maging direktor, Opo. and that was 2005. Pinush talaga ako nung co-director ko na si Direk Ronnie. Sabi sa'kin ni Direk Ronnie, "Kailangan mapag-aralan mo rin ang pagsusulat." Oo, kasi nga Oo. sir 'di ba? Actually, ang Mm. sabi nga sa'kin nung wala na, yung nasira na si Tito Opo. Danny Mandia. Rest in Ang peace sabi niya po sa'kin, sir. eh, ano, magiging full-fledged dubbing director ka lang kapag, marunong kang magsulat. Opo. Oo, Parang hindi siya na lang yung sa gateway sir 'di ba? oo, parang hindi lang sa pagiging magaling mag-dub, Mhm. dapat marunong ka ring magsulat. Talaga sir? Yes, yun yung ano. So, yun siguro yung unang bagay na dapat natutunan ko noon, gano'n. Pero wala pa naman kasi sa isip ko yung pagsusulat. Basta mahilig lang ako magbasa. Pag Oo, kasi wide oh. reader ako no'n, eh. Talaga Oo. parang, At saka ang gusto ko sabihin lang talaga dahil nag-e-enjoy ako opo. sa pagvo-voice, sa pagda-dub, Mm. gano'n lang. So parang kinalakhan niyo na rin po yung mga type ng pagbabasa na yung pangmalakasan po gano'n? Kasi kung hindi mo na itatanong, when I was in elementary tsaka nung high school, sumasali ako sa mga balagtasan, ganyan, sa mga sabayang Okey. bigkas, Opo. 'di ba? So, tapos mga, oratorical contest, Mhm. ganyan. So, siguro dun ko rin na-develop yung, confidence na humarap sa tao at saka dun sa pag-develop ng voice.
parang yun din na nag-bridge din po sa inyo, eh, from the Yes. very start tapos Oo. until now talaga. Yeah, yeah. Tama. Ang galing, like Mm. di ko po in-expect na dahil lang din po sa karanasan niyo rin po sa balagtasan ganyan, Mhm. ang laki ng naitulong niya. Sobrang laki, sobrang Mm, laki. Kasi tsaka yung ano, yung, pagharap sa maraming tao. Kasi opo, lagi ako sa totoo lang, lagi akong laman ng, stage kapag may mga program. opo. Oo, gano'n. So talagang kayo yung stage presence 'no? Oo, gano'n. Nakakaloka. Pero Kasi ang ta's naging galing. theater actor din ako nung high school. Mhm. So yun, tapos naging choir member din ako, ganyan. Pero sir, in-expect niyo ba na ito yung magiging path niyo? Hindi talaga, eh. Hindi talaga kasi Oh, marami nga akong na-develop na talent that time. mhm. So, marunong ako mag-drawing, marunong ako sumayaw, Ay parang lahat na nasa inyo 'no? marunong akong kumanta. Talaga Yes. sir? Tapos yung pag-iiba-iba ng boses, actually na-inspire nga lang ako dun sa isang ka-choir mate ko nung high school, Mhm. yung wala na rin siya, sumalangit na, si Noel Magat. Siya yung nag-inspire sa'kin na mag-iba-iba ng boses. Dahil po sa ano talaga niya. Yes, kasi siguro nandun na rin yung passion niya. Tapos Mhm. nagulat na lang ako na magkakasama rin pala kami sa industriya. Oo nga sir 'no? Oo, 'di ba? Ang Hmm. laki din ng ano, parang hindi naman sa ano, parang nakatadhanang mangyari. Siguro nga nakatadhana. Oo, gano'n. Dahil sa mula po sa pinagdaanan niyo rin noon, eh, nung mga kabataan niyo pa, ta's ngayon nakasama niyo rin sila sa ano. Oo, nakasama ko sila sa mga maraming pelikula at series. Ayan, Hmm, mapa-anime, cartoons, pelikula. opo. 'Yan, magkasama kami nun. Mm. Talagang ano sir, eh, sila din yung tumulong din sa'yo Yeah. na marating yung Tsaka ano yung meron mga sa'yo ano, yung ngayon. mga kasamahan ko sa industriya na nagtiwala talaga dun sa talent na meron ako. Talaga sir Oo, 'no? siyempre yun yung nakakatuwa. Yung bang siyempre magiging, talk of the town ka lalo na kung ginagalingan mo every project, Mm. gano'n. Talagang ano, nakakatuwa po tsaka nakaka-appreciate din yung lahat ng naibigay nila sa inyo. Yes, yes, yes. Since pinag-uusapan na po natin yung mga taong nakatulong sa inyo in the past and right now, so puwede po ba kayo magbigay sa'min ng at least 3 tao na naging inspirasyon niyo at paano sila naka-impluwensiya sa career or sa buhay niyo? Basta unang-una diyan si ano, si Noel Magat. Noel. Oo, kasi siya talaga yung nag-inspire sa'kin mula nung high school. Mhm. Oo, kasi mag-iba-iba ng boses, ganyan. Tapos siguro pangalawa si, malaki yung pasasalamat ko kay Direk Ronnie Abario. Kasi Hmm, si Direk Ronnie Abario talaga yung isang, nag-push sa akin na mag-direct. Actually, bago ako naging direktor, naging apprentice muna niya ako. Kumbaga parang assistant director, opo. ganyan. Actually, silang dalawa ni Ate Daisy nun, eh. Ginawa nila akong assistant director, Mm. gano'n. So, siguro malaki na yung tiwala nila sa'kin dahil ano, eh, tawag dito, siguro dahil nakitaan nila ako ng, ano, ng talent sa pagda-dub. So, kaya ko ng makipagsabayan kahit dun sa Opo. mga mas senior pa sa'kin, Mhm. ganyan. Then, ang pangatlo, siguro si Papa Neil, 'yan, Oh, oo. Kasi isa rin 'yan sa nagbigay ng break sa akin. And, parang si ano rin, si Tito Joey Galvez. opo. Ayun yung mga nagbigay ng break sa'kin. And lastly, sorry naging 5 na. Si Okey lang ano sir. pa, si Tito Lar Santiago, yung sa Showbiz Happenings. Po. Oo, kasi yun ang nagbigay din ng break naman sa akin for GMA7. Ay grabe, ang dami niyo pala pong Oo. naging ano 'no, mga taong nakatulong sa inyo. At saka meron pa pala, isa sa mga naging mentor ko yung ninang ko sa kasal, si Ninang Lucy Quinto. Yun, malaki rin yung naiambag niya sa career ko. As Mhm. in maraming naituro sa'kin yun lalo na sa pagda-dub, kung Opo. papaano yung, mga techniques, vocal Mhm. techniques, ganyan. As in yung pagbasa ng character ng kahit tingnan mo lang sa mata yung character, Mhm. mababasa mo na, Opo. gano'n. Sobrang sobrang ano, eh, ganda nung naging, career ko with them. Kaya ang maganda talaga yung umiikot ka sa iba't ibang direktor, iba't ibang producer. At least po Kasi may nadadagdagan din Oo, 'no? kasi may kanya-kanya silang approach, eh. Oo Oo, nga as po. in dun matututo ka talaga. Oo nga sir. Yes. Dahil din po sa pag-e-explore niyo rin po dahil iba-iba rin naman yung mga nakasama niyong direktor 'di ba? So Mm. mas lalong nadadagdagan. At saka yung turo kasi nila kumbaga Mhm. hindi lang sila mag-i-stick dun sa kaya mong gawin. Kunwari, kung bida ka ng alangan naman lagi kang bida. Oo nga. Siyempre kailangan maranasan mo rin maging kontrabida or maging support.
Nga 'di sir ba? 'no, para Oo, maging kasi versatile ka. para maging versatile ka rin. Talagang dun mate-test yung pagiging voice actor mo, eh, yung Mhm. sa pagbabali-bali ng boses. Ayan yung mga hindi gaano napag-uusapan Oo, ngayon. yes. Kasi dapat as a voice actor kailangan mo rin matutunan na kasi hindi naman lahat ng programa bida ka, Opo. 'di ba? Siyempre darating din sa punto na ano ka, support ka lang or Mhm. second lead ka lang, 'di ba, gano'n. Opo. Pero malaki yung role na 'yon, parang gano'n. Talagang ano po siya, Yes, eh. kailangan matutunan mo 'yon. Tsaka di lang yun sir, nakadepende rin sa role, pero yung impact niya towards the audience talaga rin 'no? Like Yes, paano yung performance na ibibigay mo para matandaan ka lalo ng audience. yes, tama. At saka ano, eh, through your voice kapag Mhm. na-touch mo nga yung lives ng bawat isa, yun nga yung laging Yun nga sinasabi, 'di sir. ba? Oo, as in yung tumatak ka sa kanila, yun talaga ang, real voice acting, 'di Mm. ba? Yan. Kasi dun din nagma-matter yung alam niyo yon yung impact din ng presence niyo at yung performance niyo sa buhay ng bawat manonood. Yes, tama ka diyan. Tsaka diyan din nabubuhay sir yung inspirasyon nila, eh, tsaka yung determination na mag-pursue pa sa Mm, craft na ginagawa nila. correct, tama. Ano po yung biggest failure na nangyari sa career niyo at ano po yung natutunan niyo ron? Well, biggest failure, siguro, nung ano, nung, naging mapagmataas ako. Talaga sir, Oo, dumaan kayo dun? dumating din ako sa puntong gano'n. Siguro dahil nasa peak ako ng career ko, Mhm. siguro ano, dumating ako na yumabang ako, ganyan. Kasi parang naabot ko na, eh, lalo na naging direktor ka na, Oo nga 'di sir ba? 'no. Pero natutunan ko rin na maging mapagpakumbaba kasi gawa ng hindi sa lahat ng panahon siyempre ano, eh, kailangan dito sa industriyang ito, kailangan marunong kang makisama, pero kailangan marunong ka ring, ano, kailangan maging, tawag dito, parang nakatapa Mapagkum ka pa oo, mapagkumbaba. mapagpakumbaba, oo. Kailangan nakatapa ka pa rin sa lupa kahit na narating mo na yung pinakamataas na posisyon, yung pagiging Mm. direktor, Oo nga sir. ganyan. Kasi mawawalan ka rin ng ano, eh, ng ningning. At Sabihin mo na ng ningning, oo. mm. Kahit na sabihin mo ng may nakapagsabi sa'kin na producer dati na, "Siguro destined ako na masulat ang pangalan ko sa mga bituin." Oo nga sir Oo, 'no. may nagsabi sa'kin na ganyan. Pero yun nga, eh, lahat naman, eh, kumukupas, 'no? Lahat naman, eh, nalalaos. So, I've learned my lesson. Kumbaga para bang habang tumatanda ka, marami kang natututunan sa buhay. Mm. Oo, kailangan mong, tawag dito, maging ano lang, maging humble, Totoo po oo, 'yan. gano'n. Tsaka mas maganda nga ano, less talk, 'di ba, less mistake, Mm, sabi nga nila. mm. Oo, mas maganda yung gano'n, yung, 'wag ka ng ano, yung masyadong makisali din sa mga usaping hindi ka naman talaga involved, Opo. ganyan. Lalo na dun sa mga ano, kunwari itinuring mong kaibigan pero hindi naman pala kaibigan, Oo. oo, 'yan. 'Yan yung mga failure. Pero siguro part talaga 'yan ng ano, kasi papaano ka nga naman ano, tawag dito, magiging, mahusay or Mhm. mas mahuhubog yung pagkatao mo kung hindi ka naman dadaan sa gano'n, Totoo sir 'no. tama ba? Naging parte na rin talaga siya ng proseso sa Yes, pagiging ano. totoo 'yan. Kaya nga hanggang ngayon 'di kayo nalalaos, eh. Hanggang ngayon Sana matunog nga pa rin. hindi, oh, 'di ba? Oo, pero at least nasa industriya pa rin naman ako. Mm. Oo, 'yun pa. Pero siguro darating din naman yung punto na malalaos din ako, gano'n. Siguro sir, hindi naman sa term na malalaos, pero magiging legacy niyo rin kasi yung mga Yes, iniwan niyong boses sa mga characters na mm, binosesan niyo. yeah. Ano po yung mga resources or bagay na nakatulong po sa inyo para mahulma pa ng husto ang skills niyo sa voice act? Well, ako kasi ever since ano, eh, dahil Disney baby ako. Alam mo 'yun, yung lagi ako nanonood ng mga Disney, Opo. cartoons do'n, Mhm. yung mga animation, mga animated films. Opo. Siguro do'n nahubog talaga ako. Tapos yung pakikinig ko ng radyo, ganyan. So, pakikinig ng radyo, or panonood ng TV, ganyan. 'Yun yung humubog talaga sa'kin. Kasi, doon, kasi nga nag-umpisa ako as voice impersonator talaga, eh. Oo, Oh. kasi nag-iiba-iba ako ng boses, nanggagaya talaga ako ng boses Mm. na dinevelop ko na lang. Siyempre eventually talaga magkakaroon ka naman talaga ng sarili mong character, Opo. gano'n.
Kumbaga ako na-challenge pa nga ako nung sinabihan ako nung, mga senior ko no'n. Hindi naman dubbing yung ginagawa niya, voice impersonation, eh. So na-challenge ako no'n, oo nga naman. Pero nagamit ko yung mga boses na yun, pero with a twist. Oo, Mm. gano'n yung ginawa ko nung time na yun. So ayun, tapos nag-o-observe lang ako kung papaano mag-dub yung mga kasamahan ko. Opo. So, nag-a-idolize din naman talaga ako, Hmm. oo. At saka dahil siguro, dahil naging fan din ako ng mga dub 'no, yung mga English dub or mga Tagalized nung Opo. mga panahon ko. Kasi bata Mhm. pa ako nun, eh. So, ayun siguro dahil, ginagaya-gaya ko yung ano nila, yung mga boses nila noon, Opo. ganyan. So, hindi ko naman alam na magagamit ko rin siya eventually. Dahil hindi ko Ngayon nga po. inakala na mapapasok ko 'tong industriyang Opo, ito. Hindi talaga, hindi talaga. parang ano rin siya sir, ano yun, naging dream job niyo ba, Hindi talaga gano'n? siya dream job. Ang dream job ko talaga noon to be ano, to be a DJ, to be an announcer sa radyo, Mm. or to be an anchor, ganyan, or reporter. Pero sir, ang layo. Oo, layo talaga, ang Ang layo layo talaga. talaga Kaya nga nung sir. napasok ko yung voice acting industry, lalo na yung dubbing, Mhm. wala, napamahal ako, eh. Lalo na nung 17 years old ako kasi ano lang siya, dati raket-raket lang. Hindi Opo. naman talaga siya masasabing profession. Mhm. Basta masaya ako, ta's kumikita ako, Mm. 'di ba? O yun, gano'n lang. Tapos hanggang sa nung nag-ano na, naging seryoso na yung propesyon namin. Mhm. Nung naging direktor na ako kasi mas naging observant ako sa Opo. lahat ng bagay, ganyan. So, ang dami mong kailangang i-consider. Nung time na yun parang ako yata yung pinakabatang direktor way back 2005. Mga ilang taon po kayo nun? Parang ano lang ako nun, parang 25 years old lang din yata ako nun What? oo, Yun nga po yung ano, 2005. kasi actually ito pong title ng podcast na 'to 25. So nasaktuhan 25 din kayo nag-start mag-direct. Yeah, oo nga, Hala! tama, oo, 25 years. 25 years old ako no'n. Natatandaan ko 25 years Ang old. bata niyo po para maging direktor. Oo, Yun ang ang masasabi bata ako ko. no'n, ang bata ako. Ako nga yung pinakabata nung time na yun. Yun alam mo, Mm. pinakabata ako. Kasi nga sir 'di ba yung pagiging director siya na yung pinakamataas, eh. So, Oo, yun yung mataas na parang posisyon. siyempre yung pagboboses at susulat ng script, nalagpasan niyo na kumbaga or talagang naging ano na siya, naging, sabihin po natin na na-master niyo na. Oo, hindi, tsaka nung time na yun, dahil, well, paisa-isa lang naman ang workshop that time. So, nagme-mentor na rin ako kahit papaano nung time na yun. Oo, Oh. kasi nagkaroon ng, kung alam mo yung ano, Hero Dubbing Academy Opo, sa Hero sa Hero TV. TV, oo. Yeah, oo, isa rin ako sa nagme-mentor that time. Ang galing sir. Oo. I mean nakita kong video niyo nun, bata pa kayo nun, eh. Oo, bata pa Yung talaga ako sir, nun. hindi naman sana sir, Oo. pero ang galing like sa natutunan namin kanina kasi siyempre ako part ako ng batch 6 ngayon sa Oo. workshop mo. So, kung paano kayo magturo before, until now ganun pa rin. Like Yes. napakabusisi niyo sa lahat ng detalye. Oo, kailangan kasi, eh. Kasi ayokong pakawalan yung isang, estudyante na, "Hindi, puwede na 'yan." Hindi Mm, puwedeng nga. gano'n, eh. Gusto ko kasi puwedeng-puwede na. Opo. Kasi lalo na 'pag pinakawalan mo sila, 'di Mhm. ba, on their own, at least alam din nila yung gagawin nilang diskarte, Totoo 'di po. ba? Yung pagpapakitang gilas nila sa mga direktor nila, gano'n. Mm. Ayun. Tsaka sir nakaka-proud yun. Ang Oo laking naman. accomplishment yun sa Yes. experience niyo Tama. bilang director, bilang voice actor din. Mm. Punta naman po tayo sa ano, ito more on technicalities na sa voice acting career niyo. Mhm. Paano po kayo nakakabuo ng iba't ibang boses na hindi nagkakatulad sa mga previous characters na binosesan niyo? Well, siguro dahil naging advantage ko yung, voice impersonation, Mhm. 'no? Sabi nga nung isang UP professor when I was, interviewed sa Rated K, yung bibihira kasi yung tao na talaga na ano, yung naka-capture nila yung Nakukuha po voice ng agad. original, Mhm. ganyan. Pero kasi ako, as much as possible, ano, tawag dito, ginagaya ko yung original voice niya. So, parang voice matching ba. Mm. Gano'n. So 'pag napakinggan ko 'yun, tapos lalo na 'pag, ano, parang music to my ear 'yun, eh. 'Di ba sir? Oo, parang music to my ear. So uulit-ulitin ko 'yun, Mm. pag-aaralan ko 'yun. LSS kumbaga Oo, parang sir. gano'n.
So, para hindi iba tawag dito, para mag-iba-iba yung atake niya sa 'di ba, from one voice to another. Siyempre pag-aaralan ko kung papaano ba ano ba yung ano nito, itong character nito, masama ba 'to, mabait ba 'to, Mm, ganyan. Lalo dun sa timbre ng boses niya, malalim ba or mataas, ganyan, mm. 'di ba? So, lalo na 'pag binigyan naman ako ng character ng direktor ko, alam nila na magagampanan ko talaga ng tama yun, 'di ba? Hindi lang basta ako haharap sorry, haharap sa Sa mic sa po, opo. microphone na basta-basta magboboses na lang, 'di ba? Mm, Gano'n hindi. Siyempre kailangan kong ano, pakinggan yung voice ng character. Parating nga anong ano niya. Tapos 'pag sinabi naman nung direktor, "Oh, ganito yung description niya na kailangan ang bato lang niyan is mababa lang, malalim mm. lang, seryoso or funny guy." Opo. Gano'n. So, do'n nagki-create na kaagad ako ng, ano, kung papaanong atake ang gagawin ko. Talagang kinakailangan ng liks, eh, at Yes, saka kulit ng utak para Kasi gumana. yung vitality, sabi ko nga sa inyo, Mhm. 'di ba, yung sigla ng Opo, opo. boses, 'di ba? Hindi lang basta ano, babato ka lang ng linya, hindi ka lang basta magbabasa ng linya. So, Mm. kailangan mo rin pag-aralan kung ano yung character na meron siya. 'Di ba, sir? Like yung Yes. character internalization, yun yung naituro niyo sa'min before, 'di Yes, ba? oo. Lalo na kung papaano ka mag-develop ng voice. Kung maliit yung boses niya original, Mhm. 'di tapatan mo yung liit ng boses niya. Kung malaki siya, kailangan mo ng Lalakihan din. oo, minsan nga kasama nga yun 'di ba yung physical aspect, 'di ba, Opo, sabi ko nga sa opo. inyo, gano'n. Ang galing like At saka siyempre sasamahan mo pa rin ng ano, ng facial expression. Tapos lagi kong ina-apply yung mantra ko, yung voice acting is real acting, not just doing funny voices. true, totoo yan, sir, Yes. 'di ba? Kahit na, nagboboses kayo sa likod ng mikropono, but you're still doing your job talaga Yes. to create a fantastic performance na hindi malilimot-limutan ng Yes. maraming tao, Tama, gano'n. 'di ba, sir? Like, alam niyo nakakatuwa lang, sir, na kasama ko kayo ngayon. Ah, wow. Kasi Thank sa you. totoo lang, sir, like sa part ko 25 na ako and medyo naguguluhan pa ako sa path ko. So kinakailangan ko makarinig ng perspective ng mga veterans or yung mga taong matagal na sa industriya. Mhm. Kaya malaking tulong din talaga, sir, na nakausap kita in person. Hindi lang sa pagiging mentor ko dito sa workshop, but more on ano yung meron talaga sa'yo Yeah, na hindi pa nalalaman ng iba. yeah. Ano pong technique na puwede niyo pong i-share sa ating audience? Basta lagi ko naman sinasabi, lahat tayo meron ng three voices, Mhm, 'no? Yung mid, yung high, at saka yung low. So, kung marunong kang, mag-iba-iba ng, ano or kung papaano gamitin yon, sabihin mo na, yung texture kasi 'di ba ng boses kung talagang 'pag mababa yan siyempre ang daming ano niyan, ang daming elements. Basta, yun din, yung elements of voices, yung, head tone, yung, nasal, nasal tone. yung throat, 'di Mhm. ba, yung, chest and diaphragm. 'Pag, marunong ka ng combination niyan, magmi-mix ka niyan, walang problema yun sa pag-iiba-iba ng boses. Basta lagi ko sinasabi, pagka gusto mong magpagwapo ng boses, kunin mo lang sa dibdib mo, sa chest, 'di Mm, ba? Yung, opo. "Nga pala, ako nga pala si Jumong." Ay, ang Oh, 'di ba? pogi. 'Di ba gano'n, 'di ba? Oh, Opo. pagka gusto mo namang, ano, yung kontrabida, pero bidang kontrabida, sabihin mo na Mhm, si, yung bida na Wolverine, 'di opo. ba, yung, "Yo, come on, Rocky." Oh, 'di ba Yung ganyan? As in, hmm, "Come on, Rocky, wanna fight me? Come on, fight me. You're just a piece of tin can." 'Di ba? Oh, wow! grabe, 'di ba? Hindi ba masakit yun, sir, sa lalamunan? Well, masakit sa lalamunan kapag, sobrang tagal na. Oo. Opo. Minsan nung time na dinub ko yan si Wolverine sa ABS-CBN, minsan buwibigay talaga ako, eh. Talaga, sir? Oo, kasi grabe yun, nakakapagod siyang gawin. Kasi Mhm. lalo na kung gano'n yung mo yung gano'ng boses, yung, "Hoy, anong ginagawa mo diyan, palpon?" 'Di Di ba, ba yung gano'n, sir? oo. Tsaka ilang episode pa yung ida-dub Oo. mo. Yung dinadub namin usually 45 episodes. Ah, Oo, kinakaya niyo yun? oo, 'di ba? Even naman nung Mm. nag-Mickey Mouse ako, yung naka-ano ka, naka-head tone ka. Oh, 'di ba, Hmm. falsetto 'yun, yung, "Alright!" 'Di ba ganyan. Tapos ilang oras mong dinadub si Mickey Mouse. Ang sakit Oh, nun sa ulo, sir. masakit sa ulo, Sobrang ano niya. masakit. Ang kailangan mo i-dub sabihin mo na 4 hanggang 5 episodes in a day. Ang hirap. Kaya nga, Tapos sir, ang eh. sakit na sa tenga, yung gano'n. To the point na para siyang naiging na sa tingin Oo, sobrang taas na, eh. nakakapagod. So, kailangan mong magpahinga, Mm. gano'n.
Pero sir, 'di ba, parang na-share niyo na rin sa'min, inaabot kayo ng ilang oras sa pagda-dub sa isang Yes, araw? oo. Kami nila Miss D, nag-dub kami ng ano, Ayan. ng One Piece, 17 episodes. Pero grabe yun 'no, yun yung pinakamaraming episodes na dinub ko, 'di ba Miss D? Pinakamaraming episodes yun, grabe yun as in, siguro inabot ako ng 5 oras ba? Oo, mga gano'n, 5 Grabe oras, sir. oo. Akala ko po sir naman mga maximum of 2 hours lang. Hindi. Hindi 'pag gano'n karami, 'pag gano'ng bultuhan. Actually, yung pinakamarami ko naman na-dub na episodes ng Chinese was, yung basta sa Alta yun, eh. Nakalimutan ko na yung title, La Love basta may love yun, eh, parang Mhm. gano'n. Well, anyway, nung pandemic yun, eh, parang mga 14 to 17 episodes din ako nun, from 10 AM to 7 PM. Mm. Oh, Grabe gano'n kahaba. Oh, Hindi 'di ko ba? kaya yun sir. Parang mauutos ako nun. Tapos bida pa ako nun. Bida pa kayo nun, Oo, so bida pa sobrang ako nun. daldal pa nun. Sobrang dal Naku, buti kinaya niyo yun sir. mm. Laking challenge nun. Sobra, sobra. Before tayo mag-proceed, I would like to thank Soseria, sir tama Oo, po? Soseria. Soseria for ano po, giving us a time para po dito sa podcast na 'to. So ayun, and thank you po sa ating mga tumulong ngayon. Oh, 'di Si ba? Sir, si Benedict, Sir Benedict po tsaka si Miss Jen, ayan. ayan. So ayan, balik na po tayo. Sa tinagal niyo na po sa industriya, ano po yung mga aral na gusto niyo pong ipamana sa mga susunod pa pong henerasyon, hindi lang sa voice acting kundi sa creative field na rin? Oh, well, yung mga ba, eh, yung kanina sa mga tinuro ko dun sa ano, sa ethics of the profession. Mhm. Actually marami, marami. Ang dami niyong binulgar dun sir. Oo, 'di ba? Marami akong binunyag. Marami talaga. Marami, 'di ba? Pero ayun na nga, sana lang, matutunan nung mga susunod na henerasyon yung pagbabago ng boses, Mhm. yung characterization, ganyan. Kasi ang hirap din sa mga ano ngayon, sa mga baguhan. Kumbaga nakatutok lang sila. Akala nila pagandahan ng boses dito, hindi. Ay, oo Oo, sir. kasi iba, wala naka-focus lang sa pagiging bida, bida, pagbida. Eh, 'pag binigyan mo na ng ibang character, wala na. Wala na. Oo, sira na sila, Mm. gano'n. Parang wala na rin kasi ano, eh, nakakulong na lang sila sa isang role. Oo, sa isang role. Mm. Dapat mapag-aralan nila yung mag-iba-iba rin ng character, Opo gano'n. 'no, Oo, yun. dapat talaga. Yun talaga, yun lang yung susi, eh. Kasi para maging, successful din na voice actor ka. Eto, personal 'to. Marami pong nangangarap ngayon na maging voice actor. Mhm. Ano po yung gusto niyo pong ipaalam sa mga aspirant, especially yung hirap, effort at dedication na i-master ang craft ng pagboboses? Um, Gusto ko lang ipaalam sa kanila na sana ano, yun nga, kanina sinasabi ko nga na kailangan marunong din silang makibagay sa mga ano, sa Mga mga nakakatrabaho po mga nila. nakakatrabaho nila. Kasi siyempre kailangan din dito, siyempre kailangan magandang attitude din. Totoo sir 'no. Oo, kasi may minsan akala nila ano, 'pag nakapasok na sila sa dubbing industry or sa voice acting industry, yun na yun. Oo, yung iba naman, ano, tawag dito, ang iniisip kaagad pera-pera, Yun yung nga kikitain. talaga sir, oo. Eh, lagi ko naman sinasabi na ano, it will follow naman, eh. Siyempre Mm. dapat ano, ano muna, galingan muna nila yung craft nila. Kailangan Totoo sir. hubugin muna nila yun, 'di ba? Yan ang sinasabi ko sa Sobrang inyo, ano, 'di eh, ba? lifetime din yan sir, eh. Oo naman. Kasi kumbaga parang investment din 'yan. Mm. Oo, lalo na dun sa mga makakatrabaho mo, 'di ba? Kasi may mga ilan diyan, pinasok lang 'to dahil lang sa kikitain. Kasi nga Mm. parang sabihin nila easy go money. Opo, Oo, totoo parang yan. gano'n, eh, 'di ba? Madaling kumita ng pera dito, eh, Totoo yan parang sir. gano'n. Yung maglalaan ka lang ng ilang oras, magboboses ka lang, may kita ka na. Eh, kaso hindi dapat gano'n. Oo nga sir, kasi Oo, yun ang tatatak sa'yo, eh, na oo. reason kung bakit nandito ka sa industriya. Basta ano, huwag mo munang isipin yung magiging sikat ka. Oo nga sir, tama Oo, yan. ganyan, gano'n. So, kailangan ano, pagbutihan mo muna yung craft mo Mm. para kasi it will follow naman, eh, lahat, 'no? Sisikat ka do'n, gaganda ang career mo lalo na ano nga, sabi nga sa'yo, 'di ba, "You're as good as your last project." Oo, Totoo. and, siyempre 'yun, yung impression sa'yo, Mhm. it will last.
'di ba? Ayun nga sir, 'di ba? Yung mga Oo, binosesan niyo, 'di yung ba mga sir? binosesan mo, ganyan. Yun. Lahat-lahat yun. Yes, dun makikilala ka. So, yun ang maganda, attitude. Since nandiyan na tayo sa topic na, gano'n yung Ah, pera. So, puso o pera? Ano po ba talaga ang importante sa industriya ng dubbing? Masasabi niyo po bang sulit ang paggugol sa maalin sa mga 'to para sa kinabukasan ng industriya o sa legacy niyo bilang veterano? basta una, puso muna. Oo. Oo, kahit anime pa yan, lagyan mo ng puso, Mhm. gano'n. Korean, lagyan mo ng puso. Kasi yung pera, it will follow na nga talaga. Totoo yan Oo, sir. madali na yun, eh, madali na yun, eh. Kikita ka ng maraming pera kung nilalagay mo yung puso mo rito, Mm. yung dedication mo, 'di ba? As a voice actor, gano'n. Importante yun. Kasi kung wala ka nun, wala, balewala rin yung pagiging voice actor. Totoo nga sir 'no. Oo, kasi ano, tatatak na lang sa mga ano, "Ay, ano yan, eh, malaking maningil yan, eh." Yan nga Yung sir, gano'n, 'di ba may mga totoo. gano'n, eh, totoo Totoo po, naman, totoo 'di ba? yun. Ay kaya nga ako, sa totoo lang hindi naman ako yung ano, tawag dito, yung, mataas maningil kapag Mm. ano, yung sa tama lang ako, gano'n. Kasi gusto ko yung babalik-balikan ka, uulit at uulit sila Totoo yan sa'yo. sir, 'di ba? Oo, kumbaga investment pa rin 'yan. Mm. Sabi ko nga kung may pro bono nga, eh. Kasi 'pag, tinanong ko naman, "May budget po ba 'yan?" 'Pag sinabing wala, "O sige mag-a-adjust ako." Oo nga sir. Tsaka Gano'n. para tuloy pa rin yung transaction, tsaka Yes. yung communication niyo. Oo, yun. Kasi nagbi-build ka dun ng ano, eh, nung, magandang working relationship, Totoo po. 'di ba? Sa bawat direktor, producer. Tsaka networking skills, Yes, kinakailangan din yan talaga sa industriya. correct. So naituro niyo na rin po sa amin na kailangan ng puso sa Mhm. performance. Paano po nakatulong ang puso o pagmamahal sa inyong likhang sining sa dubbing para po maimpluwensyahan pa yung mga kabataan, yung kanilang childhood dreams, yung kanilang childhood, memories na until now talagang makulay pa rin? Actually, natutuwa nga ako na nung nagkaroon ako ng page 'no, Mhm. maraming nag-follow sa'kin. So, yung mga kabataang yun, na-touch ko yung lives nila 'no. Ah, So sir, nung oo, binisita ko ang dami tapos pa rin nagsasabi. tapos nung sinabi kong magkakaroon ako ng workshop, ayun na, ang dami rin pala nag-ano, gusto mag-enroll, Mm. ganyan. So, nakakatuwa kasi yung iba talagang fina-follow nila yung passion nila. Oo nga sir 'no. Oo, lalo na sa voice acting kasi pangarap din nila talaga na makapagboses, eh, ng isang character. Kahit yun man lang sir 'no? Kasi nga, yun nga ang tanong ko dun sa mga sumasali sa'kin, eh. Sino yung nangarap dito na may gustong bosesan? 'Di ba, yun isang tanong ko sa inyo noon, 'di Opo, ba? mm. Eh, marami naman yun na nangarap, yung iba naman talagang gusto lang nilang, ma-satisfy yung kanilang, yung inner childhood. Totoo yan sir Oo, 'di 'no? ba? Siyempre gano'n, eh, 'di ba? Eh, kasi para bang, ano yun, eh, it's a big dream na marinig yung boses mo on air. Totoo yan Oo, sir. mapa-TV o mapa-radyo. Even ako, nung sabi ko nga sa inyo, nung una ko narinig yung boses ko Mhm. sa TV 'no, parang nandun yung kilig, eh. Opo, yung Oo, excitement. oo, lalo na commercial, ganyan. Mhm. Naku, grabe yun sabi ko, "Uy." Pero sa katagalan para bang, okey, ano pa ba yung mga kailangan kong i-improve? 'Di ba Ayan, sir? 'no, dahil napasok na ako rito. So, hindi lang pala yun yung basta magboboses ka, Parang gano'n. kinakailangan mo pa, eh, Oo, dagdagan pa ng oo, dagdagan, kailangan eh. i-develop mo pa. So, Mm. ta's kung ano pa yung mga puwede mong, tawag dito, idagdag do'n sa craft na yun. Totoo, Oo, 'di 'di ba? ba sir? Oo, kasi 'pag, na-achieve mo yung mga gano'n, yung very satisfying yun. Ang Sa ano din, ang saya po sa Oo, kalooban. saya sa kalooban, 'di ba? Tapos may pagmamalaki ka pa ng pamilya Opo. mo, oo. Yung para bang ikaw yung magiging instant artista sa pamilya niyo, Totoo yun sir, 'di 'di ba? ba? "Uy, yung Mm. kapatid ko siya yung nagboboses kay ano." 'Di ba Oo, nakaka-proud? opo, Tapos sobra. kunwari lalo yung mga kaibigan ko, "Uy, siya yung boses ni ganito." "Ay, siya ba? Oo, sir, 'di Talaga?" ba? Oh, 'di ba yung gano'n, yung bang para bang, "Ay, grabe, sikat Sikat pala na. ako." Oo, kasi hindi mo akalain na, "Ay, sikat pala ako." 'Di ba, Mm. kilala pala nila ako. "Ay, nanonood pala sila nun." Oo nga sir, Oo, 'di yung ba? gano'n. Eh, lalo na nung malaman nila ako yung boses ni Goku, ta's ako yung boses dun sa Showtime. Eh, lalo na nung nauso na yung mga social media tulad ng TikTok, o Mm. ganyan. Eh, ako nga, nung lumabas ako dun sa TikTok, grabe.
Ang As in, daming ang dami grabe na yun. hindi nila akala na, hala, Ikaw isang pala yun. oo, tas isang tao lang pala, yung gano'n. Siya pala yung boses dun sa Showtime. Yung, "Showtime would like to thank the following." Kayo pala Yung yun sir 'no? oo, ako Grabe naman yung talaga. wow, yung na-amaze sila, eh, na Mm. para bang, "Ay, nagkaroon na ng mukha yung childhood namin." Oo, Finally. kasi nga, 'di ba, dati hindi naman kami nare-recognize talaga, as in Mhm. naririnig mo lang yung boses namin pero wala kaming credits. Kasi nga kailangan manatili kaming mystery. Ganun? Oo, may gano'n. Ano ba Oo, yan? bahala ka diyan, Kasi sa ibang Pero bansa sir 'di ngayon, ba? dahil, ano Mm. na, may mga credits na, lalo na Netflix, ganyan. Opo, Oh, may nakikita na. nakikilala na, nakikita Mm. na, "Ay, sila pala yung nag-dub. Ay, siya pala yun." 'Di ba 'Di ba? sir? Tsaka So, lalong nakakatuwa. ano opo, lalo Ayun, kayo nakikilala lalo niyan. yes. Totoo yan sir. Mainit na usapan 'to Mhm. sa industriya. Nangangamba po ba kayo sa mangyayari sa dubbing industry ngayon o bukas, lalo na't may AI na at kaya na rin nitong mag-dub? Actually, nung una parang it was a threat, Mm. 'no, pero sa ngayon parang hindi, eh. Kasi dapat talaga gamitin lang ang AI as a tool. Totoo yan sir 'di ba? Oo, kasi iba pa rin yung organic, eh. Iba pa rin yung natural na boses yung gagamitin mo. Mas genuine yun Oo, sir. mas genuine yun, totoo Mm. naman. Kasi pagka AI, pure AI, hindi, ang unang ano diyan, yung emosyon, Totoo sir, kulang na yung kulang. pagiging tao rin at least, Oo, 'di ba? tsaka yun nga, kulang sa emosyon. Eh, kasi ako, when I was, tawag dito, offered by ano, by isang network, um, wala akong idea pa nun, eh, kung ano yung magagawa nila nung una. Yun pala AI. Tapos kasi Mm. kaya nila daw pabatain or pamatandain yung boses ko, Talaga? oo. Magic. Pero ako lang lahat ng gagawa. Kasi Ay nga ang yun. kailangan lang nila is yung tamang emotion. Opo, Kasi tinry nila sa mga colleague nila, pero hindi naging effective. hindi nga. Kasi gawa ng wala, kulang sa emosyon yung mga colleague nila. Mhm. Ang kaya lang nila baguhin yung boses, Ayun nga sir, oo, 'di ba? pero emotion hindi. So, yun nga, so in-offeran ako ta's nagbigay ako ng presyo kaso hindi naman natuloy sa'kin. Sabi ko nga, Mhm. "Ano yun, namahalan?" Yun nga yung nakakatawa, pero hindi yata rin din sila natuloy dun sa venture Mm. nilang yun. Tapos hanggang sa ayun nga, may nag-offer din sa'kin, pero sabi ko nga, eh, parang hindi rin siya ano, parang hindi rin siya maganda sa industriya. Mm. Kasi parang pinapatay mo rin yung mga kapwa natin voice actors. Tsaka yung Kasi parang ano gusto mo, isa na lang tao yung gagawa ng lahat. Kunwari entire movie, isang tao. yun nga sir, 'di ba? Buti kung well compensated din, tama Totoo ba? yan sir. Oh, eh, tapos meron pa ako naalala, meron nag-offer naman yan sa isang, grupo. Kasi yung client, gustong gumamit ng AI. So sinubukan nila mag-AI. But then, ano rin, hindi rin nag-succeed. So, bumalik ulit din sila sa tao. So, Mm. doble gastos tuloy yung client, Oo nga sir 'no? oh, 'di ba? So, hindi pa rin siya threat. So, ang alam ko ano, basta kung meron pa ring, tumatangkilik dito sa industriyang 'to at may mga kliyente pa ring naniniwala sa totoong art, Mhm. hindi mamamatay ang voice acting industry. Talaga sir 'no? Yes. Kahit Lalo ilang na ano yung pa. localization natin dito, lalo na gusto nating ipaabot ito sa masang Pilipino. Kasi Mm. hindi naman lahat mataas ang pinag-aralan, 'di ba? Si Juan de la Cruz hindi naman lahat gano'n. So, tapos siyempre hindi naman lahat afford na makanood ng sine, Totoo po 'di yan. ba? So, mas buti nga ano may naglalapit sa mga tao, Oo nga 'di ba? sir Lalo 'no? na ngayon, uso na ang online platforms, 'di ba? Mm. So, nakakatuwa pa rin yung mga nagpapa-dub pa rin ng mga network, 'di ba? Totoo sir. Kasi right at your fingertip, puwede mo na siyang mapanood, eh, online, 'di ba? Opo. So yun, so maraming maraming salamat sa mga nag-o-open ng opportunities for this kind of, art, Mm. ayun. Tsaka knowing Tagalog talaga sir, eh. Like for me na ano, hindi ako lumaki na pinangarap 'tong industry na 'to. Magkatulad pala tayo, eh. Hindi oo sir. At saka wala talaga akong pakialam. Ang importante sa'kin naiintindihan ko yung pinapanood ko dahil sariling wika ko ang Yes, ginagamit.
tama. Kaya lalong nakilala ang Tagalog dubbing at saka ang voice acting dito sa Philippines gawa ng opportunity na ganitong Tagalog dubbing sa mga Yes, palabas. tama. Kaya sobrang laki na ng naging impact nito sa wika natin and also Mm. sa bawat Pilipino. Lalo na kung ano ka, advocate ka ng Filipino. Oo, So, tulad 'di ko, ba? ako talaga gusto ko talaga 'yan, Filipino advocate ako, eh. Pero yun na nga, sana ano matuto rin ng, tamang pagtatagalog yung mga kabataan ngayon, Oo nga sir 'no, 'di ba? ang Eh, dami kasi na kasing ano ngayon, eh. nawala na rin yung ano, eh, parang asignaturang Filipino sa ano, eh, sa college yata, parang wala na, eh, Mm, 'no? Oo, gano'n. Eh, sana lang, 'wag nating kalimutan yung sariling wika natin, totoo sir. ayun. Sana lang talaga na magpatuloy pa. Oo, Tsaka magpatuloy pa. malaking tulong ang Tagalog dubbing sa pagpapakilala ng wika natin sa ibang bansa rin, Yes, tama. 'di ba? Hmm. A decade from now, ano po sa tingin niyo ang magiging kalagay ng Tagalog dubbing production? May advancement po kaya na mangyayari o puro likhang gawa ng malikot na isip, sabihin natin na gano'n, ang magpapatakbo rito? Well, magpapatuloy pa rin 'yan. Mm, Oo, basta nga sabi ko nga sa'yo hangga't merong tumatangkilik ng localization, magpapatuloy pa rin 'yan for how many years. Kahit na sabihin mong, um, may mga technology na, 'di mm. ba? Eh, yung iba nga ano, well, sinasabi parang, katapusan na ng TV kasi lahat online Online na, na. oo. Ano pa rin 'yan, alam ko magpapatuloy pa rin 'yan basta as long as Mm. meron pa ring gustong magpa-dub o katulad ng Netflix, kasi gusto nilang, i-localize lahat nung mga palabas nila, Opo, 'di opo. ba? Para maabot din ng masa, Mm, 'di ba? Kasi nga hindi naman nga lahat ng masa, eh, ano, mataas ang pinag-aralan sabi ko nga sa'yo, 'di ba? mm, So, alam ko magtatagal at magtatagal 'yan, naniniwala naman ako. 'di ba Mm. sir? At saka din para sa mga ano, sa mga future ano, voice actors, Oo 'di ba? sir, Eh, 'di ba? siyempre, eh, alangan namang ano, hanggang habang buhay ba kaming nandidito? Siyempre wala, 'di ba tayo, Kaya habang nga buhay sir, pa 'di tayong ba? nandito, siyempre may mga susunod pa rin diyan, 'di Mm. ba? Unless gusto nila ng, AI technology. Oo nga sir, eh. Kaso nga lang hindi mo pa rin talaga mafi-feel na sariling gawa ng tao Oo, yung performance na yun. correct. Kahit na sabihin mong malikot pa rin yung isip nila, ganyan. Kaso nga lang wala na, eh, kung Oo, yun na lang ang patatakbuhin. yes, kung yun ang Kaya patatakbuhin mas nila. maganda rin talaga na i-ano pa natin, i-advocate pa natin lalo yung Tagalog, wikang Tagalog. Tsaka siyempre yung ating craft na binubuo ngayon, yung Yes. industry natin. Kasi ito na Mm. lang yung sa tingin ko, for me, isa sa mga tumataguyod ngayon ng wikang Filipino, ang Yes, Tagalog dub. tama. Eto na, maraming curious sa ganitong tanong or sa path natin. Worth it po ba na piliin na career path sa mahabang panahon ang singing? At, katulad na lang po ng voice acting, bakit po kaya gano'n? Ako kasi, ako I for one, Mhm. sa totoo lang, nung panahon ko kasi, ilan lang naman talaga kasi kami, 'di ba? Eh, lalo Mabilang na lang. ngayon, ngayon ang dami na. Ang dami niyo na, Ang dami. oo, ang dami niyong Opo. aspiring voice actor, 'di ba? Mm. So, siguro, um, worth it naman kung talagang, mag-e-excel ka dito sa craft na 'to, sa industry na 'to. Mm. Kasi may nagtanong nga sa'kin nun, siya, ano, sabi niya nga sa'kin nun, ah, nag-seek siya ng advice. Sabi niya, "Kung mag-full-time voice acting na lang po ako, full voice actor, full-time, um, ano kaya, worth it kaya?" 'Di ba? Tinanong niya ako nun. Eh, Mm. meron siyang regular job nun, eh. Sabi ko, "Kung magfu-full-time ka, sige lang. Eh, total marunong kang magsulat." Sabi kong Mm. gano'n. Tapos may boses ka naman, 'di ba? Basta ano, tawag dito, balansehin mo muna. Pagka ano, talagang, porsigido ka, why not? Sabi ko gano'n. Marami at maraming magrerekomenda sa'yo, Oo nga lalo na sir 'no? sa angkin mong galing, 'di Mm. ba? Kaya nga ako, sabi nga sa'yo, kahit na hindi ako siguro ano, kung hindi ako, nagvo-voice act, puwede naman ako magsulat. Oo nga sir, Kasi 'di ba? kaya ko rin naman 'yun, 'di ba? Gano'n. Mm. 'Yun din yung sinasabi ko na kung wala kang future sa voice acting, puwede kang magsulat. Pero kung wala talaga, eh, 'wag mo na i-pursue. Totoo sir 'no? 'Di ba? Pero Mm. puwede rin naman 'tong pangmatagalan kung gusto mo talaga, kung nandidito talaga yung passion mo, Mm, totoo i-pursue mo po. 'yan.
Pero ngayon kasi dahil sa sobrang dami na nga, tas, well, minsan hindi na rin kasi healthy yung competition. Totoo, sir. Kasi nagkakaroon ng paksyon-paksyon. Yun lang yung Mm, mm. nakakalungkot sa industriya. Tapos kapag naabot mo na nga yung katulad ko, naabot mo na yung pagiging direktor, bibihira ka na nilang kunin kahit na passion mo ang pagda-dub. Oo nga, sir, 'no? Oh, yun lang yung nakakalungkot na part. So, nasa sa'yo pa rin, nasa choice mo pa rin yan kung gusto mong ituloy or hindi. Ang hirap naman ng desisyon na 'to. Oo, mahirap talaga, totoo yun, Oo, mahirap. sir. Kasi nga dahil nung panahon ko okey lang, na i-push mo kasi nga konti lang kayo ta's nag-e-enjoy pa kayo ta's magkakaibigan pa kayo, ang Mm. dami niyo, eh. Totoo, sir, eh. Oo, ay konti lang kayo, eh. Ngayon ang dami niyo, naku, parang ang hirap ng maka-penetrate, Kaya nga, sir, eh. 'di ba? Like, hindi mo na rin kasi ma-distinguish kung magpapatuloy ka pa. Lalo sa dami ng ganap sa Oo. industry, tsaka di lang Ngayon yun. talaga sa totoo lang kulang kulang kami sa writer. Ayun, Yu sir, yun pasok na ako diyan. yun talagang, kinakailangan ng industriya, Mm. mga writer talaga. Kasi sa mga dubber marami ng voice actors ngayon, eh. Mapa-English or mapa-ano, Mm. mapa-Tagalog marami na. Tsaka narinig ko rin po kasi na ano, kapag walang writer, walang production ng dubbing. Totoo naman. Sabi Mm. ko nga sa'yo 50% ng, ikagaganda ng production ay nakasalalay sa writer. Totoo. Hmm, Mm. Totoo yan, yes. sir. Ayun. So, naisip niyo po ba na hindi na lang tumuloy sa dubbing industry? At ano po kaya ang magiging career path niyo kung nagkataong gano'n nga? Siguro kung hindi ako natuloy sa dubbing Mm. or sa voice acting industry, malamang ano ako, either painter ako or Talaga? architect ako. Oo, kasi 'di ba marunong ako mag-drawing Mm, nun, eh, yeah. mm. Nakapagplano na rin ako ng bahay ko nun, eh, when I was Ay, in elementary, wow! yeah. Tapos, or singer ako or theater actor, Mm. 'yan. Or siguro, basta stage performer kasi sumasayaw din naman ako. Ayun, yun yung mga na-develop ko nun, eh. Siguro Mm. yun yung ano ko, yung career ko nun kung hindi ako napasok dito. Mm. Or, announcer sa radyo or anchor or reporter, Mm. yun lang. Kasi, tawag dito, nandun din naman yung hilig ko. Pero sabi ko nga, dahil sa dubbing, nagampanan ko lahat yung mga role na yun. Mm. Totoo, Oo. sir. Oo, 'di ba? Nakakatuwa lang kaya sabi ko, okey din pala maging ano, maging, voice artist. Opo, opo. Oh, 'di ba? Kasi nakilala na ako sa larangang ito at naipakita ko naman kung anong talent meron ako. Kaya nga, sir, ano, eh, sana meron man lang medalya yung mga veterano. Yun na nga, ang inaano namin actually, yung tanong mo kanina sabi ko nga, well, wala kasi tayong ano, award-winning body for voice actors. Sana Mm. magkaroon, Sana talaga, sir. oo. Kasi kung meron yan, siguro at least man lang na-recognize kami lalo na yung mga veterano, Opo, yung 'di mga ba? nauna pa po Oo, sa yung inyo, mga 'di ba? nauna pa sa'min, gano'n. Mm. Kasi ano, dito wala tayong gano'n, unlike sa ibang bansa na Mm. nakakaingit kahit yung ano, yung school for voice actors meron ng Japan, meron ng Mm. Amerika, Dito 'di po ba? sa Pinas, 'di ba? Dito, ito lang, yung meron lang tayong Workshop. workshop, Mm. 'di ba? Pero at least through workshop nag-ano tayo, nakaka-discover tayo kahit papaano ng mga pure talent, Oo, totoo yan, sir. ayan. Tsaka kahit din ako naiinggit din ako sa ibang bansa. Mm. Like, mahal na mahal nila yung sarili nilang wika. To the point na Totoo yung 'yan. ano, ginawa na talaga nila ng course for Oo, college, 'yan. 'di ba? Yes. Yung voice acting or dubbing. Samantala dito parang limited talaga Oo, ang actually access. ang meron lang yatang ano, if I'm not mistaken, ang meron lang yatang dubbing na subject, LaSalle Taft. Sir. Oo, meron sila. Kasi Oh. way back 2012 when I was interviewed by LaSalle students, tapos I was, ano rin, offered din na Mm, magturo dun. mm. Tapos naging ano rin ako dun, naging speaker din ako. Oo, kaya nakakatuwa yung 2012 ko that time. Tapos ayun, nagulat ako na, talaga? Tapos 10 years na pala yung, Mm. dubbing subject na yun. 10 years? 10 years na nung 2012. So ibig sabihin nagsimula yun 1992. Hindi ko lang po Tapos ma-digest. tapos hindi ko kilala kung sino yung professor, pero
nakapag-dub na raw siya sa pelikula. Kaya sabi ko, parang hindi ko siya matandaan kung or Mm. siguro baka hindi ko talaga siya nakatrabaho at all. Oo. Kasi ako nag-start ako 1997, isa sa mga naging trabaho ko that time is yung maging crowd dubbing or maging movie dubber, Mm. gano'n. Kaya nga yung ano, nagulat ako dun sa course na yun kasi hindi ko rin siya naririnig, sir. Oh, 'di ba? Oh, Mm. Ngayon ko meron, lang siya nalaman na meron, may gano'n. meron sa LaSalle Taft, Isang ano lang po yun, isang yeah, university. isang university. Sana madagdagan sa iba Sana pa. madagdagan, 'di Mm. ba? Sabi nga nila akala nga nila magkakaroon ng subject sa ibang, ano yun, parang sa ibang, school or universities. Mm. Pero ewan ko kung napag-isipan din ng ibang ano yan, mga mass Mm. comm, ano, 'di ba? Mass comm, universities ganyan, mass comm Totoo. school. Marami naman kami natutunan sa inyo. Eto, gusto ko rin malaman yung magiging sagot niyo rito. Mhm. Bakit pinili niyo pong magturo ng tungkol sa voice acting at ibahagi pa sa maraming aspirants o marami pang tao ang meron sa industriya? Well, kaya ako naisipang magpa-workshop, para siyempre 'di ba, gusto ko nang ipasa yung legacy ko, eh. Wow! Oo. Paano ba't naging Sir Jeff Otanes pa ako sa industriya Totoo, kung sir. hindi ko ituturo yung mga natutunan ko from my mentors, Mm. 'di ba? At saka alam ko naman na marami rin talagang aspiring voice actors ngayon, Mm. 'no? Lalo na ano, tawag dito, gusto nila dahil maraming nag-open na nga ng opportunity ngayon. View, ang, DreamWorks, 'di ba? Ganyan. Totoo, So, sir. hindi lang yung mga ano, yung mga sinasabi nating mainstream, yung Mm. mga networks, 'no? So, ayun, kasi gusto rin nilang marinig yung boses nila or gusto nilang malaman ng, buong mundo kung anong meron talent ang Pilipino. Totoo, 'Di ba? sir. Kasi Mm. globally nakikilala rin naman talaga tayo, 'di ba? Opo. Internationally nakikilala na rin tayo, ganyan. Kasi may mga award-winning body internationally, ganyan. Mm. Totoo 'yun. Buti nga meron ng mga gano'ng, kahit papaano may gano'ng recognition. Pero dito sa Pilipinas wala, eh. Sayang, eh, kung Oo, ano eh. pa yung Pero at least opo. itong, pagpapa-workshop ko, at least dito, kahit papaano nakaka-discover ako ng, iba't ibang talents, Mm. 'no? Lalo na minsan nagde-demand ang network ng gusto nila ng bagong boses, Yung oo. bagong-bago. So kung mabibigyan ulit ako ng opportunity ulit na magkaroon ng, ano, ng projects, Mhm. malamang baka pag-auditionin ko kayo, Ay, ganyan. puwede sir, Oo naman, puwede. 'di ba? Kahit yung sa pagsusulat, sabi mo nga gusto mong magsulat, Mm. 'di ba? Puwede rin naman ako magturo, pero siguro right after na lang ng bypass operation Mm, ko, mm. ayun. Kaya ginagawa ko rin 'yun kasi nga dahil wala naman akong gaanong work din. So, 'yun na lang siguro yung isang way para magkaroon din naman ako ng kita kahit papaano para sa family ko. Mm, 'di ba Ayun, kaya sir? ako nagpapa-workshop. Mm. Ayun. Tsaka malaking tulong 'to sir, actually sa'min na mga nagsisimula kasi namulat na agad kami. Oo, 'di ba? Kasi nga lagi ko sinasabi kahit na sabihin mo, "Oh, passion ko kasi ano, mag-voice acting, ganyan, ganyan." Mm. Lagi ko sinasabi, mag-workshop ka muna. Bakit? Para alam mo kung ano yung industriyang papasukin mo at Totoo. para ma-unleash din kung anong talent na meron ka. Mm. Kasi kahit na sabihin mo, "Kaya ko pong manggahin ng ganito. Ay, kaya ko pong busesan sa ganito." Pero pagdating mo naman sa mismong workshop, parang umurong yata yung dila mo. Sa sobrang Oo, hiya. sobrang ano, 'di ba? Mm. Gano'n, parang kanina, Kanina po, 'di ba may opo. mga nahirapan, Mhm. oh, 'di ba? Although hindi lang naman kayo nag-iisa, marami naman kayo talaga kumbaga parang ano, diyan natin bini-build nga yung confidence natin. Mm. Oo, kasi 'pag humarap ka na sa mikropono basta hindi ka na basta magbabasa ng script diyan. So, kailangan lagyan mo ng puso, kailangan mo sabayan yung artista mo, 'di ba? Mm. Or kailangan maging creative ka, ganyan. Opo. Kailangan lawakan mo imagination mo, 'di ba? Totoo po Oh, yun. yun. Kasi may mga aktor talaga na hindi naman talaga aktor. Opo. Oo, totoo naman yun. Oo. Opo. Kumbaga parang marunong lang silang makisabay, Mhm. ganyan. Nabibigyan lang sila ng opportunity kasi wala, niyaya, "Uy, gusto mo mag-dub, mag-dub ka." Gano'n. Opo. Pero wala naman pala yung passion nila dito, oh, 'di ba? Pero eventually nagiging passion na nila. Opo. Yun lang yung masaya,
Ganun, yun lang yung maganda. Tsaka Ayun. yun na rin po nagpapatakbo na rin sa kanila. Kumbaga naging purpose-driven na rin Yes, dahil tama. din sa craft na binubuo nila which is yung sa dubbing din. Yes, tama. Bilang pagtatapos ng ating episode. Bakit tapos na? Grabe. Pero na-enjoy ko 'to, sir. Talaga? Oo, sadya Nice. naman, sir. Kasi ang dami ko na namang natutunan, Mhm. especially na ito, marami ring mga artist na hindi lang siyempre dito sa dubbing, kumbaga marami pang artist sa labas ng industriya and also yung mga nagfi-freelancers na hirap sila, paano magpapatuloy, eh. So ito, malaking Tama. bagay ito na nalaman din nila yung point of view ng isang veterano o matagal na sa industriya. Yes, thank you. So ito po, last question, ano po yung gusto niyong, sa episode na 'to or sa podcast na 'to, ano yung gusto niyong ipaiwan na mensahe? Ang lagi ko naman sinasabi sa lahat ng estudyante ko, eh, basta explore yourself because Yan, that's the one which will lead you to attain your goals. totoo yan. Yes, yun lang. So yan, sir, ito pa, may gusto po ba kayong i-plug or, promote? Okay, patuloy pa rin po kaming, nangangalap or naglilikom ng, funds for my bypass operation. Kung mabubuo namin 'to this month, siguro by next month, eh, makakapagpa-schedule na ako nung, aking bypass. Then, you can follow me on my, Facebook page, Loko ng Pinas, 'no? Sa aking, TikTok account at IG, at Jeff Utanes. Ayan, Yan. ayun. I-ano niyo na si sir, follow niyo na rin sa kanyang TikTok, Facebook, ayan, YouTube niyo din, 'di ba, sir? Meron Pati sa din kayong YouTube, ano. meron akong YouTube channel, Mm. yung, actually 3 yun, The Chosen Voice Artist, yung mga natatanging kwento ng buhay, at yung, ano nga itong isa, Yung Sir Jeff Horror Stories. yan. Magaling si sir mag-narrate. Ayan Mm. ang masasabi ko kasi napakinggan ko na yung isang episode at talagang kinilabutan naman ako doon. Ayan sir, thank you so much po dahil eto na, nabigyan niyo na kami ng insight Mhm. at hindi lang yun, at least hope na Yes. magpatuloy pa rin kami sa craft namin despite sa lahat ng mangyayari in the future or currently in Mhm. our lives. Yes. So ayan You're sir. most welcome. Kaya ano po, grateful ako ngayon na nakausap ko po kayo at na-invite ko po kayo dito sa podcast. Maraming salamat. Ayan guys, thank you so much. So this is the wrap up of our episode. And thank you so much po sa Soseria and also po kay Miss Jen and kay Sir Benedict. And also to Batch 6! Sir, na-excite Siyempre. ako. Kasi ito na, ang dami kong na-meet dahil din kay Sir. Oh, di ba? Diba? Ito na. So, Papaalam na ba ako? sir, sige, Baka gawin mo naman. na yung Di ba? push. Ito na. Sige. O mga bata, kaya huwag kayong mawawala. Hanggang sa susunod nating pagkikita, wala munang paalam. Kame, hame, wave! Ayan. Thank you so much. Nagpa-fangirl ako ngayon, sir. Pero thank you po talaga. Ayan, sir. Everyone, thank you so much ulit. And see you in our next episode of Turning 25. Bye-bye!